Gamit ang liwanag na nagmumula sa flashlight ng kanyang cellphone ay dahan-dahan niyang binagtas ang hagdanan pababa. She felt afraid at baka kung ano ang naghihintay sa kanya sa dulo ng hagdanang iyon. But her curiosity to know was killing her. At isa pa, this is Acer's house. Hindi naman siguro siya mapapahamak sa sariling bahay ng asawa niya, di ba? Lumungon siya sa pinanggalingan niya kanina. She can see the light coming from Acer's room down there, which means medyo malayo na siya. Kunot-noo siyang natigilan nang makarinig ng mahinang ungol sa unahan pero maya-maya pa ay nawala din ang mga iyon kaya sandali siyang napatigil. Now, she was doubting kung tutuloy pa ba siya o babalik na lang sa itaas. Ano ba kasing nandito? Dinosaur ba? Bulong niya sa sarili habang hinay-hinay na tumuloy sa paglalakad. Kalaunan pa, may natanaw siyang mumunting liwanag na sa tingin niya ay lampara. Kaya naman binilisan niya ang kanyang hakbang subalit natigilan siyang muli nang nanood sa kanyang ilong ang masangsang na amoy. Parang pinaghalong dumi, panghi, pawis at mukhang nangangamoy patay pa. Hindi nagtagal nakarating siya sa may kaliitang bakal na gate. Kunot-noo niyang sinilip ang nasa loob, kahit pa parang hindi siya makahinga dahil sa mabahong amoy. Dahil hindi naman nakasara ay itinulak niya ang gate papasok. Pinagmasdan niya sa makulimlim na liwanag ang paligid. The place looks like a freaking dirty cell. Maraming cobwebs sa taas at ang mga ilaw ay halos pundidong light bulbs na papatay-sindi. Para siyang nasa isang horror movie kaya hindi maiwasang magsitayuan ng kanyang balahibo sa batok. Nakarinig siya ng kaluskos sa unahan kaya naman dahan-dahan siyang umabante. Hello? May tao ba dyan? Tanong niya. Umalingaw-ngaw ang kanyang boss na para bang nasa loob siya ng isang kuweba. Tulong! Napapitlag siya sa bulong na kanyang narinig. Hindi siya sigurado kung totoo ba ang napakinggan niya o pinaglalaruan lang siya ng kanyang pandinig. Paano na lang kung multo pa lang narinig niya? Tulungan mo ako! Oh my God! Napaatras siya sa takot nang bigla na lang gumuha ang isang lalaki na nasa selda sa harapan niya. Sino ka? Nautal niyang tanong. Inilabas na lalaki ang mga kamay nito at kinalampag ang pintuan ng selda habang pilit siyang inaabot kaya naman bahagya pa siyang umatras pero laking gulat niya nang may mga kamay namang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Itiwan mo ako! Sino ba kayo? Hysterical niyang sigaw at nagpupumiglas sa pagkakahawak ng lalaki. Tulungan mo kami! Buksan mo to! Utos sa kanya na isa pa sa nanlilisik na mga mata. No! No! Oh my God, let me go! Sigaw niya at pinagpapalo ang mga kamay nito. Nang ayaw siyang bitawan na lalaki, kinagat niya ito sa kamay. Parang maduduwal yata siya dahil sa mapaklang lasit mabaho nitong amoy pero tiniis niya. She needs to get out of his place. At baka mapahamak pa siya. Nabitawan siya ng lalaki kaya nagkaroon siya ng pagkakataong tumakbo palayo sa mga ito. Tears pooled in her eyes as she ran away from the prisoners. It felt like she was running in an endless dungeon dahil hanggang ngayon ay pare-pareho lang ang nadadaanan niya. What kind of hell is this place? Umiiyak niyang tanong sa sarili. Ngayon ay pinagsisihan na niya kung bakit pa siya tumuloy doon. What if there will be no way out? Aside from the stairs she used to walk earlier. There's no way in hell she's gonna go back. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib dahil sa takot, lalo na't nag-iingay din ng ibang selda habang pilit siyang inaabot. Kapag natatapat siya sa mga ito, she was confused of why Acer's house has something like this. Ano ba ang kinalaman ng mga ito sa asawa niya? May mga bagay pa bang hindi sinasabi sa Acer sa kanya? Masyado siyang naguguluhan. She needs to see Acer and ask him the truth. Kagaya kanina ay may gate din doon at mukhang palabas ito ng kinaroroonan niya. She didn't know if she was just lucky na hindi nakasara iyon o sadyang ganoon lang talaga palagi. Dahil naiwan niya ang kanyang cellphone sa kung saan, hindi niya alam ay purong kadiliman na ang nakikita niya. Pagkalabas ng gate pero hindi siya susuko. By hook or by crook, she needs to get out of there alive. Sa unahan ay may nakita ulit siyang liwanag kaya sinundan niya iyon. Marahil iyon na ang magdadala sa kanyang palabas. She felt so tired
Basa na ang paanan ng kanyang long nightgown dahil sa kanyang pagtakbo kanina. Butil-butil ng pawis ang tumutulo sa kanyang noo. Hindi nagtagal ay tumapat na siya sa isang pintuan. She was just praying that it's open dahil kung hindi ay baka ito na ang katapusan niya. Sa nanginginig niya mga kamay ay dahan-dahan niyang pinihit ang pintuan pabukas pero agad din siyang napayuko nang makarinig na isang malakas na putok. Unti-unti siyang sumilip at ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mata dahil nakabulagta sa lupang isang duguan na lalaking nakadilat pa ang mga mata. With slow motion, she raised her head and saw her beloved husband holding a gun, pointing the lifeless body. Umuusok pa ang baril na hawak ng kanyang asawa, which means he was the one who shot the dead man. Her husband killed a man. Sir. Like her, unti-unti din itong bumaling sa direksyon niya. His eyes were cold and merciless. Subalit agad itong napalitan ng pagkagulat at pagtataka na mabilis ding nawala at pumalit ang takot. Anika? Mahinang anas nito. Pakiramdam niya ay mapuputulan siya ng hininga dahil sa nasaksihan. Akala niya ay magaling lang talagang makipaglaban sa Acer dahil proteksyon nito sa sarili sapagkat isang mayamang negosyante ang lalaki. But she never thought he could really kill, and the worst part is, it was in front of her. Mabilis na nag-angat ng baril patungo sa direksyon niya ang mga kasama nito. Galit namang binalingan ni Acer ang mga lalaki at tinitigan sa matatalim na mga mata. Put the damn guns down! Agad na sumunod ang mga tauhan nito. Her knees were trembling and felt like she was about to puke. Nagmamadaling lumapit sa kanaroroonan niya sa Acer pero agad siyang napaatras. Don't come near me! Takot niyang sigaw. Bumalatay ang sakit sa mga mata ng lalaki but she doesn't care now. Acer killed a man. Who knows what he was thinking right now? Muli niyang sinilip ang nakahandusay na lalaki. It's her first time seeing a dead person at hindi niya alam kung makakatulog pa ba siya ng maayos dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Anika, let me explain. No! Just stop! Huwag kang lumapit sa akin! Muli niyang sigaw. She felt betrayed. Nangako ang asawa niya sa kanya na wala ng sekreto sa pagitan nila. Pero muli siyang nabigo. Walang lakas siyang inabot ni Acer pero agad siyang umiwas at kumaripas ng takbong pabalik. Anika, don't run! Come back here! Dinig niya ang sigaw ni Acer pero hindi siya nakinig at patuloy lang sa pagtakbo. She opened the gate and ran as fast as she could pero sa kamalas-malasan ay natalisod siya at nadapa. Saka bumagsak sa basang sahig. Pinilit niyang bumangon pero ganoon na lang pagkagimbal niya nang bigla siyang hilahin ng sinumang nasa loob ng selda. Bitiwan mo ako! No! No, don't touch me! Sigaw niya at pilit na kumawala pero sadyang malakas ang lalaki kaya nahihirapan siya. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita si Acer na papalapit na sa gawin niya. Bitiwan mo ako, ano ba? Pagpupumiglas niya pero bigla na lamang siyang sinakal ng lalaki. Let me go! Let go of her! Sigaw ni Acer subalit hindi pa rin siya binitawan ng lalaki. Naramdaman niya isang malamig na bagay sa kanyang leeg kaya nalaki ang kanyang mga mata. Long time no see, Acer. Wika ng lalaking may hawak sa kanya. Let go of her, bastard! Os, mukhang mahalaga sa iyo babaeng to ha. Panunuya pa nito. I said, let go of her! Frustrated na sigaw ni Acer. Nakaramdam siya ng konting hapdi. Marahil ay dahil nagkasugat na siya sa patalim na itinututok nito sa kanyang leeg. Sa tingin mo ba ututo ako? Alam kong papatayin mo rin ako kaya isasama ko na sa hukay ang babaeng ito. Nito sa kamalademonyong tumawa at diniinan ang patalim dahilan para maramdaman niya ang kaunting dugong umagos mula sa sugat niya. I'll let you go. Just don't hurt her. Pagsusumamo ni Acer pero tinawanan lang ito ng lalaki na para bang isang biro ang katagang lumabas sa bibig ni Acer. Hindi, Acer. Isasama ko ang babaeng ito sa kamatayan ko. Pagkasabi noon ay napaigik siya sa pagbao ng patalim, kasabay ng alingaw-ngaw ng putok ng baril at unti-unting pagdilim ng kanyang paningin. Unti-unti iminulat ni Anika ang kanyang mga mata
at napakurap-kurap na ilang beses bago inilibot ang tingin sa paligid. After checking her soap, she realized that she was already clean. Bago na ang kanyang suot na damit and most of all, she's lying on a soft mattress in the room she used to sleep in her first few days of being married to Acer. Fear crept into her after remembering Acer and what he had done on the underground. Ang pagpatay nito sa lalaking hindi niya kilala at ang mga nakakulong sa ilalim ng bahay na nilalakaran niya. Muli niyang sinuyod ng tingin ng paligid at nagpasalamat nang mapagtantong mag-isa lang siya sa silid. Sinubukan niyang ibaba sa sahig ang kanyang mga paa. Her whole body was aching, maybe because of running away and exhaustion. Ganun pa may sinubukan niya pa rin maglakad patungo sa pinto subalit ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mata nang bumukas ang pintuan at inuluwa ang lalaking kinatatakutan niya. Her own husband, Acer Voldemort. Looking at him now, hindi na niya alam kung kilala niya pa ba ang sariling asawa. Parang biglang nag-iba ang pananaw niya dito. Muli siyang umakyat sa kama at isiniksik ang sarili sa headboard nito. Bumalatay ang sakit sa mga mata ni Acer habang nakatitig sa kanya at hindi na rin muling humakbang pa papalapit. Bagkus ay nanatili lang itong nakatayo malapit sa nakasarang pintuan. "I'm not gonna hurt you, agape mo." Mahinang anas nito pero hindi siya sumagot. Nanatili siyang walang kibo at iniiwas ang tingin sa lalaki. "Don't, please Anika, talk to me." Pagsusumamo ulit ni Acer. Tears start to fall in the corner of her eyes. Nahirapan siya sa sitwasyon nila ngayon. She loves him but the fear was still there and she doesn't know how to deal with it. Hindi niya alam kung aalis ba siya at lalayo o mananatili siya sa tabi nito kahit sa kaalamang pumatay ito ng tao. "What guarantee do I have that you're really not gonna hurt me?" "Mahal kita, Anika, kaya hindi ko magagawa saktan ka. I know I lied to you countless times pero hindi ang nararamdaman ko sa'yo. Kahit yun man lang ang paniwalaan mo." Madamdamin itong wika. "You love me, yet you keep on having secrets. You already fooled me once and you promised that there will be no secrets from now on. But right now, here we are again. Ganun ba ang definition mo ng pagmamahal mo? Ang magsinungaling lang at patuloy na magtago ng sekreto mula sa akin?" Puno ng hinanakit niyang tanong. "Anika, let me explain." "Explain what? That you killed the person with your own hands? The hands that used to caress me every night? Murdered somebody? Acer, the man I used to love, killed someone right before my eyes. What explanation will you tell me right now? Na hindi mo sinasadya? Na aksidente yun?" Mahaba niyang litanya. Umiling sa Acer at sinubukang humakbang, kaya naman mas lalo niya pang isiniksik ang sarili sa headboard ng kama. Don't come near me, Acer. Please, agape mo. Huwag namang ganito. Mahal kita. I won't hurt you." Pinahid niya ang luha na tumulo sa kanyang pisngi. "You put a dungeon underneath our feet and even put a lot of prisoners inside. Tell me, Acer, alam ba ng daddy mo ang pinaggagawa mo?" Ilang sandaling katahimikan ang dumaan sa pagitan nila at tangi ang kanyang paghikbi lamang ang maririnig. "I am a mafia boss, Anika." Natigilan siya sa kanyang pag-iyak at gulat na napatingin dito. "Mafia?" Mahinang anas niya. Tumango sa Acer at yumuko. Hindi naman siya makapaniwala sa narinig. The revelation was so much for her to take. She is married to a mafia boss? As far as she knew, mafias are bad guys that do illegal things, and her husband was one of them. Who does those things behind her back? It was a family legacy, agape mo, and I was the successor of the family. Your father, is he in mafia too?" "Yes." Mariin siyang napapikit. She began to adore Vincent because she thought he was a good person pero nagkamali siya. She shouldn't have stuck to her guts the first time she met him. "I'm sorry if I lied,
But believe me, maraming pagkakataon na sumagi sa isip kong sabihin na sa iyo ang totoo pero lagi ako nauunahan ng takot na baka hindi mo ko matanggap at mawala ka sa akin. Paliwanag ni Acer. And you should have told me from the start para alam ko at mapigilan ko sarili kong mahalin ka. Nag-angat ng tingin si Acer sa kanyang sinabi. Lumunok ito ng ilang beses bago muling nagsalita. Are you telling me that you regret the day that you loved me? Yes. Walang gatol niyang sagot. Napailing sa Acer at hindi na napigilan pang maglakad patungo sa gawin niya saka siya hinawakan sa kanyang balikat. Tell me you're lying, Anika. You were just blinded by your emotions, okay? Tell me you're lying just to spite me. Pagsusumamo nito pero pilit niyang pinatatag ang kanyang mukha para hindi madala sa kung ano man ang sasabihin nito. I'm not lying, Acer. Because right now, I feel disgusted at you. I don't want to fall in love with a criminal. Dahan-dahan bumitaw sa Acer sa kanyang balikat. She could see he was hurt by her words. Pero pinanatili niyang walang emosyon ang kanyang mga mata habang nakatitig dito. Please, Anika. Don't do this to me. I can change. I will change. Babaguhin ko ang kinalakihan kong buhay. Buuin mo lang ang sinabi mo. Pakiusap ulit nito. Umiling naman siya. Sa ngayon ay kailangan niya ng panahon para makapag-isip ng tama. Hayaan mo muna ako, Acer. Pabayaan mo muna ako. What? Are you going to leave me? No. Dito ka lang. Hindi ka aalis sa tabi ko. Anito sa mataas na boses. At ano? Ikukulong mo ako gaya ng ginawa mo sa mga tao sa underground? Tell me, Acer. Gagawin mo ba sa akin yan kapag hindi ako sumunod sa gusto mo? Lumambot ang expression sa mukha nito at malungkot na ngumiti. No, Anika. I love you too much to do those things to you. I'm sorry, okay? You want space? Okay, I'll give you space. Maghihintay ako kung kailan mo ko mapapatawad. Kahit gaano pa katagal. I'm willing to wait. Anito sa mababang boses. Sa dahan-dahan tumayo at naglakad palabas ng kanyang silid. Naiwan siya sa loob habang unti-unting naramdaman ng kahungkagan sa kanyang dibdib. Nais niyang habulin sa Acer at sabihin kaya niyang tanggapin lahat kung sino man at kung anong klaseng tao ito pero para siyang naitulos sa kinuupuan at ayaw gumalaw ng kanyang mga paa. Ilang araw na ang lumipas mula na magkasagutan sila ni Acer at ganoon na rin katagal niyang iniignora ang presensya nito. Hindi na siya muling kinulit na lalaki at minsan lamang niya itong makita sa kanilang bahay. She doesn't know where he is all these days and what he's doing at hindi rin siya interesado. She was currently packing her clothes and planned to stay in her condo. Binili ito ng daddy niya bilang regalo sa kanyang 18th birthday. Minsan niya itong bisitahin pero meron namang caretaker na mayat-mayang dumadalaw para linisin ito. Pababa siya ng hagdan at dala ang kanyang maleta. She saw Acer looking at her, then to her suitcase. She saw sadness in his electric blue orbs. Nang makababa siya ay dahan-dahang naglakad palapit sa kanya ang lalaki. Acer stopped a few inches away from her. Are you really going to leave me? Malungkot nitong tanong. Nilunok niya ang bikig sa kanyang lalamunan para hindi tuluyang maiyak. I'm going to stay in my condo unit in Makati for a while. Formal niyang sagot. She can't stay living here knowing there are people suffering from Acer's cruelness underneath. Akala niya ipipigilan siya ng lalaki pero nasurpresa siya nang tumango ito at hindi na nakipagtalo pa. Okay, just take care of yourself. Sunundan niya ng tingin ang lalaking paakyat sa ikalawang palapag. Hindi na niya napigilan pa ang sariling umiyak. She knew this is the best thing to do. But why does it hurt so damn hard? Matamlay siyang pumasok sa opisina kinabukasan. She didn't have enough sleep dahil nasanay na siyang laging katabi si Acer sa pagtulog. Kaya ngayon ay naninibago siya. Good morning po, Ma'am Anika. Magalang na bati ni Leah.
Isang tangulang ay sinagot niya dito at pumasok na sa loob sa kapabagsak na umupo sa kanyang swivel chair. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras na siyang nakatulala. Bumalik lang siya sa wisyo nang marinig ang pagbukas ng kanyang pinto at iniluwa ang hindi niya inaasahang panauhin. Agad siyang napatayo nang makita kung sino ang bisita niya. Kung noong nakaraan ay masaya siya kapag nakikita ito because she sees him as father figure. Pero ngayon nag-iba na ang pakaramdam niya. His presence seems a threat. Dad, napadaan po kayo? Kabado niyang tanong. Pilit din siyang umiti upang huwag ipahalata sa lalaki na alam na niya ang tunay na pagkatao nito. Now she realizes how powerful Vincent is, knowing that he was sitting as the president of the country and a mafia don at the same time. Did he run for presidency for dirty purposes? I really come here to visit you, Iha. Hindi mo ba lang ba ako pauupuin? Nakangiting tanong nito. Napakurap-kurap siya saka natatarantang inalok na maupo sa visitor's chair si Vincent. Ano po? Ano po ang gusto niyo? Dad, tea? Coffee or... No, don't bother, Iha. Hindi rin naman ako magtatagal. Awat nito sa kanya. Napatango naman siya at tahimik na pinagmasdan ng kaharap habang inililibot nito ang paningin sa kanyang buong opisina. Ano po pala ang sadya ninyo at bumisita po kayo sa akin? Lakas loob niyang tanong. Mula sa mga paintings ay dumako ang tingin nito sa kanya. She felt awkwardness and a dark atmosphere surrounding them like the first time she saw him in their house. Isang makahulugang ngiti ang binitawan ng kanyang bianan. Hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kaba sa mga ngiting iyon. She pretended to shift her eyes into another direction to loosen the tension she felt. I already know that you knew who really we are, Anika. Anito na nagpaangat ng kanyang tingin. Did Acer already tell his father about what she witnessed? Kaya ba hindi siya nito pinigilang umalis ng bahay? I can see that you're wondering why I knew it based on the look in your eyes. I am Acer's father, Anika. That's why I knew everything about him to the smallest details up to the big ones. Muli siyang napalunok. Why does she feel like this conversation is not going to be a good one? Sinabi po ba ni Acer sa inyo? Umiling si Vincent at ngumiti. It doesn't matter if he told me or not. And I am here right now to tell you a very important thing. Miss Castañeda. Miss Castañeda? Nagtataka niyang ulit. Isang tawa ang kumawala sa bibig na matanda bago muling nagsalita. I'm sorry about that, but to tell you honestly, I've never considered you as my daughter-in-law, Anika. You were just a mere stepping stone for us to achieve our goal, which I already have now. May hinahon nitong saad. Parang umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo sa sinabi nito. Pakitang tao lang pala lahat ng kabutihan nito sa kanya. Hindi pa man tapos sa pagsasalita ang matanda ay parang alam na niya kung anong susunod itong sasabihin. You used and fooled my father. Puno ng puot niyang pahayag. Napatango-tango sa Vincent sa sinabi niya. Your father, Eduardo. He's such a good and influential man. His existence contributed a lot to my candidacy. You see, before your father died, he left a big impact on my reputation. Spreading good news about me despite his weak body. At kahit pa naghihingalo na siya. Pinagsamantalahan mo ang kabaitan ng daddy ko. Anong klaseng tao ka? It's his fault. He was too naive for pushing himself to the limits. And besides, do you think I care if he's sick or not? No, I don't. And even his death brings a lot of sympathy to my name. That's how useful he is. Nakangisi nitong saad. Napaksama mo! Kuya mang kamauniyang bigkas sa nagngangalit na mga ngipin. Maybe I am. And that's where Acer's got his evilness too. My son married you because your family is a big help to us. And not because of the silly thing called love he used to tell you. Dagdag pa nito. Marin siyang napapikit. She doesn't want to believe the nonsense things this old man was saying. Kakasabi lang ni Acer sa kanya na mahal siya nito. That may be the reason he married me. Pero mahal ako ng anak mo at handa siyang magbago para sa akin.
Matapang niyang sagot. Umangat ang sulok ng mga labi ni Vincent. Bakas din ang amusement sa mga mata nito habang nakamasid sa kanya. Kung mahal ka ng anak ko, hindi ka niya paglilihiman. What's the use of the word cold love if he keeps on lying to you? Tanong nito na nagpatahimik sa kanya. Acer is manipulating you. The truth is, he was already planning to marry his real fiancée, Kate Petrova. Does it ring a bell? I don't believe you. Inilapag ni Vincent ang isang sign pen sa kanyang mesa at pinindot ang dulo nito. When will you be going to dispose of your wife, Acer? Kate's family can't wait to marry their daughter to you. Ani ng boss ni Vincent. Just wait, Dad. I'm not done playing with her yet. And besides, the election is not yet done. You'll just see it one of these days what I'm going to do with her. Sagot naman ng boss ni Acer. Tears pooled in her eyes while staring at the recorder. Her heart is clenching in pain that makes her so hard to breathe. Now that you know the truth, I'm only giving you two options, Miss Castañeda. Leave my son and keep your mouth shut. You leave, or keep being stubborn and talk about this to anyone, then you and your mother will both die. What? Nahintakutan niyang bigkas. You heard me, Miss Castañeda. Ano to saka tumayo na. Isang beses pa siyang tinignan ni Vincent bago tumalikod at naglakad palabas ng kanyang opisina habang naiwan siyang nangihina sa naging usapan nila. Pumasok naman si Leah at agad siyang dinaluhan. Ayos lang po ba kayo, Ma'am Anika? Nag-aalalang tanong ni Leah. Ayos lang, Leah. Ikaw na muna bahala dito, ha? I-cancel mo lahat ng meetings ko ngayong hapon. May importante lang ako pupuntahan. Utos niya sa secretary. Sigurado po ba kayo? Baka gusto niyo samahan ko na lang po kayo muna. Hindi na, Leah. Kaya ko na. Anya saka tumayo at binitbit ang kanyang bag. Pagkarating sa bahay ni Acer ay hindi na niya ipinasok sa loob ng gate ang kotse niyang dala. Bagkus ay naglakad siya papasok ng mansyon. She was about to take a step forward and enter the house when she saw two people kissing in front of her. Agad na humapdi ang kanyang mga mata kasabay ng pagsikip ng kanyang dibdib na parabang tinutusok ng libu-libong karayom. Itinulak ni Acer si Kate habang siya ay pilit na hinuhuma ang sarili para magpakatatag sa harapan ng dalawa. Isang ngisi ang pinakawala ni Kate nang dumako ang tingin nito sa gawin niya. Lumingon naman sa Acer at rumihistro ang gulat sa mga mata nito. Anika, nastorbo ko yata kayo. But don't worry, I'm just here to get my remaining things. You can continue what you're doing. Malamig niyang wika. Nagpasalamat na lamang siya at hindi siya pumiyok sa harapan ng mga ito. Dahil kung hindi, ay magiging katawa-tawa lamang siya sa dalawa. Taas na siya naglakad paakyat ng hagdan at nilampasan sina Acer at Kate. Pagkapasok niya, agad niyang kinuha ang maleta saka isinilid ang kanyang natitirang gamit. Bumukas ang pintuan pero hindi na siya nag-abala pan lumingon at nagpatuloy na sa ginagawa. What are you doing, Anika? Packing my things. Obvious ba? Balawala niyang sagot. Stop it and let's talk. Ani Acer sa kamarahan siyang pinihit paharap. Sa galit niya ibablis niyang iwinaksi ang kamay nito at pinaningkitan ng mata. There is nothing for us to talk about. I say that you're enjoying yourself here without me. It's not what you think. She suddenly kissed me. I didn't kiss her back. And I even pushed her right away. You saw it. Paliwanag ni Acer. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya at pagod itong tiningnan. It doesn't matter, Acer. I already talked to your father and he told me everything I needed to know. Umawang ang mga labi nito kaya sinamantala na niya ang pagkakataon. Kusa niyang hinubad ang kanyang engagement at wedding ring na suot. Saka kinuha ang kamay ni Acer at inilagay ang mga singsing doon. This is the end of us, Acer. I want an annulment. And let's end this relationship full of lies and pretensions. Hindi siya magkamayaw sa kakaiyak nang abutan siya ng kanyang kaibigang si Roma sa loob ng kanyang kondo. My God, bestie! You look like a shit! Bulalas dito at naluhan siya ng yakap.
Mahigpit siyang yumakap pabalik sa kaibigan para doon kumuha ng lakas ng loob habang umiiyak. Pinigilan siya ni Acer kanina na umalis pero buo na ang loob niya. No matter how much she loves him, ay hindi siya magpapakatanga sa lalaki. Ang daming bagay na ang nakapagitan sa kanilang dalawa. Mas mabuti pang tapusin na lang nila kung anumang meron sila. Ano ba nangyari sa'yo, Anika? Kinakabahan na ako at kanina ka pa walang tigil kakaiyak. Nakasimangot na tanong ni Wilma. Acer and I, we already broke up, best. Broke up? As in break na kayo? Isang tango ang sinagot niya dito bago ikinuwento sa kaibigan ng lahat. She told him every single details. Wala siyang inilihim sa kaibigan dahil alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito. Gago naman pala yung lalaking yun eh. Tamo, susuntukin ko talaga yung asawa. Soon to be ex-husband mo. Nagagalaitin itong anas. Sinamahan siya ng kaibigan sa kondo niya hanggang kinabukasan. Hindi siya pumasok sa opisina niya at nagmukmuk lang sa loob ng kanyang kondo buong maghapon. She was so exhausted, mentally and emotionally. Gabi na nang magising siya sa pagkakaidlip. Nagpaalam kanina si Wilma na uuwi muna sa kanila dahil ipinatawag ito ng daddy nito. Kaya mag-isa lang siya ngayon. Dahil tinamad siyang magluto ay instant noodles na lang ay pinaghapunan niya. Wala din naman siyang ganang kumain. 8:00 ng gabi nang muling bumalik si Wilma para samahan siya. Laking pasasalamat na lang talaga niya at may kaibigan siyang handang dumamay sa pinagdadaanan at kaartehan niya sa buhay. Kasalukuyan silang nanonood ng pelikula pero wala naman doon ang atensyon niya nang bigla na lang nagsalita si Wilma. Bestie, anong gagawin mo? If ever na pumunta sa Acer dito at tumingin ng tawad sa'yo. Wala akong panahong makipaglokohan sa kanya, best. Kaya mas mabuti pang wag na lang muna siyang magpakita pa sa akin. Tamad niyang sagot. Nagkibit balikat si Wilma sa naging tugon niya at nilantakan ng banana chips na nakalagay sa coffee table ng salas niya. Kailan ka pa nahilig sa ganyan, bestie? Naalala ko nung high school tayo. Ayaw na ayaw mo sa ganyan. Takang tanong niya. Wilma hates banana chips at hindi rin ito kumakain ng saging kaya naninibago talaga siya sa kaibigan. Ewan ko ba, bes? Pakiramdam ko ang sarap-sarap nitong banana chips ngayon. Bagong favorite ko na nga to eh. Masayang sagot ng kaibigan. Nawiwirduhan siyang nakatitig dito at ipinagsawalang bahala na lang ang pagbabago ng kaibigan. Napalingon siya sa salamin na dingding ng kanyang kondo kung saan tanaw niya ang kalawakan ng syudad. Malungkot ang langit habang malakas ang pagbuhos ng ulan. Parang nakasama talaga ang panahon sa pagdadalamhati niya. 11:30 ng gabi nang makarinig sila ng doorbell sa kanyang pinto. Nagkatinginan silang pareho ni Wilma dahil wala naman silang inaasahang bisita. Nang hindi tumigil, kaka-doorbell ang nasa labas ay naiinis siyang tumayo. Teka bes, baka masamang tao yan. Pigil ni Wilma. Titingnan ko lang naman eh. Anya at sinilip ang peephole subalit wala siyang nakikitang tao sa labas. Tatalikod na sana siya nang muling may pumindot ng doorbell. Nag-aalangan siyang buksan ng pinto dahil hindi pa niya nakakalimutan ang nangyari sa opisina noong nakaraan kung saan may nagregalo sa kanya ng patay na pusa. Muli naman itong tumunog kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at sumilip. Pero nagulat siya nang makita kung sino ang nasa labas. Sir, agape mo. Kandabulol nitong sambit. Pinagmasdan niya ang lalaki at kitang basang-basa ang damit dito. Tinignan niya sa mukha ang panauhin at nahuling nakatitig din ito sa kanya. Sa mapupungay na mga mata, palatandaan na lasing ang lalaki. You shouldn't be here, Acer. Leave. Malamig niyang wika at akmang pagsasaran ito ng pinto subalit mabilis siyang pinigilan ng lalaki. Yes, agape mo. Let me stay for the night. Pagsusuma mo nito, umuwi ka na, Acer. Pagmamatigas niya pero nanlaki ang kanyang mga mata dahil pagawang-gawang itong naglakad palapit sa kanya. Natigilan siya nang yumakap ang lalaki sa kanya at walang lakas na nagpaubaya. Kung hindi pa siya agad na nakahawak sa hamba ng pinto ay pareho silang babagsak sa sahig. Sandali. Bestie? Sino yan? Boses ni Wilma. Tulungan mo ako, Bestie. Pakausap niya dito. Sa Acer ba to? Ano nangyari?
Ewan ko, lasing yata eh. Naku, nagpakalasing ang lolo mo tapos bagsak naman pala. Sad boy. Bestie! Saway niya dito. Natatawan lumapit si Wilma sa kanya pero hindi pa man sila nakakapagsara ng pinto nang dumating ang boyfriend ng kaibigan niya, si Troy.